Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. The Sun. You're positive, masiyahin, joyful, and sunny yung personality mo. Optimistic, bold, daring. Mahilig ka siguro maglaro-laro or medyo malaro ka or madali kang sumaya, no? Flexible, kasi may mga cut dito. Yes, kasi sun din naman yan. And creative. Pwede din, talented. Ganun ang mas strong yung sun eh. Matapang. Courageous. Ano pa ang about sa'yo? Para ba nag-succeed ka? Ano pa ang about sa'yo? Page of Wands. Positive, passionate. Passionate din doon. Para may nagyayaya sa'yo. Guardian angel mo ba to? Yung parang pusa dito. Pero hindi mukhang pusa yung guardian angel mo. Parang guardian angel mo tong nagyayaya sa'yo. Na, oo. Parang niyayaya ka niya na siya yung nauuna ba? Nanguna. Para bang, tara na, halika na. Mag-umpisa na tayong maglakad or mag-walk sa path na to. Parang siya yung nagle-lead sa'yo. Siya ang nag-guide sa'yo na mag-umpisa na, no, na mag-take na action or umpisa yung mag-take ng action. Ganun ba yon? Hindi. Kundi umpisan ang mag-walk sa path, sa bagong path. Ang mag-walk or yung maglakad ka na. Umpisa ka ng maglakbay o maglakad. Umpisa ka ng maglakad sa bagong path. Bagong path to. Ayan. At positive na tong path na to. Passionate ka. Ready ka na for this new beginning. Oh, you're fiery, passionate, color orange. Oh, may fire pa dito. Mukhang madami ka nang nalaman, natutunan para maging handa na, no? Handa ka na sa bagong path na yan. Tatahakin. Ano tong path na to na tatahakin mo na nililid ka ng guardian angel mo dyan? Nabangga yan sa kamay ko. Upright ba to? Nabangga pa yan eh. In reverse talaga. In reverse. Page of Pentacles in reverse. Ano tong Page of Pentacles in reverse na yung path na tatahakin mo na yan? Yung natigil na. Yung may natigil na. May natigil. No? May natigil na. May natigil. Hindi. Anong term dito? May nahinto na. May nahinto na nababackstab ka, nasasaktan ka, natatraidor ka. Ayun. Tama. Yun ang nahinto na parang naputol ba? Kasi pag upright to, yung pag-grow ng pag-grow, no? Depende naman sa reading. Pag in reverse, kasi clarified by this, naputol na. Naputol na. Or nahinto na. Parang ganun ba? Hindi na siya nagtuloy-tuloy. Ano? Hindi na nag-grow, hindi na nagtuloy-tuloy yung binabackstab ka, tinatraidor ka. Yung may nananraidor sa'yo niyan. Ayan.
Yun nga daw, mga defensive yung mga tao to. Ganun. Ano naman yun ang umpisan mong path. Wala nang makapanraidor sa'yo, wala nang makapang backstab, ganun. At mukhang maging masaya ka na dyan sa path na yan, positive. May mga guys, may mga dilaw. Positive and parang maliwanag yung path na yan. Parang napakaganda. Pero let's see, ano tong magiging buhay mo o pagdadaanan mo o maging buhay mo or may experience mo or yung buhay mo in general sa path na to na tatahakin mo, naumpisan mo tatahakin na nililid ka ng angel mo. Child, yung magkaroon ka ng anak, ayun ang path na yan, ang magkaroon ka ng anak, child or maybe you're like a child na innocent, no? Ano yun, magkaroon ka ng anak? Clarify natin. Magkaroon ka ng anak. Magkaroon ka na ng anak. Yun ang path na yan. So, kasama na yan sa path na yan. Magkaroon ka na ng anak. And then, ano pa yung magiging buhay mo sa path na yan? Parang journey mo na yan. No? Yun yung tatakay mo. Ano yung magiging buhay mo dyan sa path na yan na nililid ka ng angel dyan sa path na yan? Anong path yan? Para bang mala fairy tale? Ano yun, mala fairy tale ba talaga na path yan? Ay, maging buhay mo dyan sa path na yan. Mala fairy tale. Tama. Mala fairy tale. Para bang sa fairy tale. Ganon. At para bang wini-wish mo lang siya. Ano yun, wini-wish mo lang siya na maging buhay mo lately, ganon. Wini-wish mo lang siya na buhay lately, tapos mangyayari na siya sa buhay mo. Sa path na to, yan ang pagdadaanan mo, yan ang magiging buhay mo sa path na yan. Parang journey ba, ganon. Wow. At mala fairy tale, no? Ang ganda. Ano ang ini-embody mong energy? The Maiden. Parang past na naman to. Para bang maging napaka, affectionate. So, comforting, lalo sa mga animals, kasi may animals na maliit dito. Animals na, wag yung buhaya ha, baka mamaya pati buhaya. Kaya basta wag yung magbabangis na hayop. Kasi ilagay nyo naman sa lugar, no? Baka may hawak-hawakan. Iba kasi, baka mamaya mapapiliin nyo din yung hayop na i-comfort nyo, yung iparamdam nyo na mahal nyo sila, na may nagmamahal sa kanila, may nagkikare. Diba? The Maiden. Parang nakaka-heal, nakaka-rejuvenate yung energy mo. Nakaka-calm. You will show love, empathy, affection towards animals. Yan. Maring maging giving ka. Pwede din siya tao. Maging giving ka. Magbibigay ka ng pagkain. Mag-feeding ka ng animals. Yan. O kaya kahit yung nagugutom na tao na walang makain. Yung hindi nila afford na bumili ng pagkain. Pero hindi mo naman obligasyon na ikaw magsustento sa kanila. Kahit paminsan-minsan lang. Yung animals ay depende naman sa iyo yan. Pero kung alaga mo, obligasyon mo talagang pakainin yan. Diba? Pag animals. Pag alaga mo na talaga. Pero kung sakali na wala ka namang mapaglagyan sa kanila, na hindi mo sila maandap, baga kahit magbigay ka na ng pagkain, gano'n. Paminsan-minsan, hatidan mo sila ng pagkain, mga ganun ba? O kaya, pag may makita kang pusa, aso, o hindi naman harmful na animals, no? Na nagugutom kay tao, na walang makain, hindi pakainin mo. Kasi mukhang magiging abundant yung buhay mo niyan.
You'll show care, love, affection. Yan. Parang ganun ka ba? Ganun yung personality mo. No? Mabuti ang puso, kind-hearted. Kind-hearted ka. Kind-hearted. Yun ba? Kind-hearted. Yeah, kind-hearted. And then, busilak ang puso mo. Busilak ang puso mo. Busilak na yung puso mo. Kaya siguro pag naawa ka, ay nalulungkot ka, naging emotional ka. Ganun yung mga taong busilak ang puso. Pag nakaramdam ng awa, parang, alam niyo yun, parang, na-stress. Naging emotional. Ganun. Parang they know how to put themselves in the shoes of others, of the animals. Ganun. Ganun yun eh. Maka-relate dyan ay yung mga totoong busilak ang puso. Yan ang makaintindi dyan. Ano pa ang maging buhay mo sa past na to na nililit ka ng angel? Ano yung maging buhay mo dyan? Anchor, matibay ka na at hindi ka na natatangay ng problema, ng manipulation ng iba, ng mga hamon sa buhay. Kumbaga sa bangka pa, pag may angkla, kakapit yan eh, sa ilalim, no? Pag binaba mo yung angkla ng bangka, o yung anchor na yan, hindi yan basta-basta matatangay ng alon. Kakapit yan. Mas steady lang yan dyan, lalo kung hindi malakas ang alon. Mas steady lang yan dyan. Pero kung malakas yung alon, pwede matangay siya, pero padandahan. No? Padandahan, hindi siya talaga matangay na pag hindi kagaya ng walang angkla. No? Kasi na-experience ko yun dati na may bangka pa kami na mag-steady talaga, lalo kung matining yung tubig or hindi malakas yung alon. Mag-steady lang siya dyan kung saan mo binaba yung anchor na yan. Pero kung malakas lang malakas yung alon, ay pwedeng matangay siya pero padandahan. Hindi talaga mabilis na matangay ng alon. Ganun. Basta maano siya, parang stable. Parang grounded. Ganun, parang ganun. Steady. Parang hindi ka matatangay ng mga, hindi ka madadala, hindi ka matatangay ng mga manipulation ng iba. Ganun ba yan? Manipulation ng iba. Oo, mga manipulation ng iba. Kasi sa mundong to, madami kasing tricks and deceit na ginagawa ng iba, scheme, like manipulation. Kaya ako lang papiliin. Ayaw kong maging tao kasi cunning, maraming taong cunning, deceitful, manipulative, scheme, napaka-toxic, and they live a parasitic lifestyle. Ako kasi yung klase ng tao na gusto ko ng harmonious, yung mas gusto ko ng animals, yung nakakasalumuha ko kay aso, pusa, ganun, kasi they are innocent. Hindi kagaya ng tao, iba-iba ang tao. May mga deceitful na tao, iba yung takbo ng utak ng iba. Kasi yung iba, di ba, nag-a-addict o ang iba ay mapanlansi, mapanlamang, mapanamantala. I don't want to deal with that kind of people. Parang nakaka-stress. Parang ano ba? Parang wala kang peace of mind pag mga ganyan na toxic and evil na mga tao yung nasa paligid mo. Kasi hindi yan mapakali hanggat hindi ng pipirwisyo, namimisti ang mga ganon. No? Lalo na kung mga addict, kung kaya nakita nyo, yung mga kahit bata, di ba, nire-rape nila. Merong mga ganon, di man lahat eh. Nire-rape nila tapos pinapatay pa, o di ba, dahil sa addict. Dahil sa merong bisyo, dahil merong addiction.
So, ganun guys. Merong nakagawa ng mga skin disease dahil lang sa inggit nila. So, that's why. The animals ba gagawan ka ng deceit na animals? Kaya hindi talaga. Hindi sila deceitful, hindi sila cunning yung animals. Aso, pusa, they are loyal. They are innocent. They are, magsampalanay man sila yan. Ay, alam mo, aso, pusa, yun sila. No? Ugali na nila talaga magsampalanay. Pusa. Para ako, ano na yan sa kanila yan. Natural na yan sa kanila magsampalanay sila. Yung mga pusa ko dito eh. Pag magpakain ako ng sampalan muna bago kumain. Kasi nauna yun ang hampasin ko para mati. Madala. Nampas ko yan. Tumigil. Hindi siya matigil eh. Sampalanay sila na sampalanay. Pero, hindi sila deceitful. Hindi sila cunning. Hindi sila, yung mag-isip na tatraidorin ka. Yung mga ganun ba na mamiste? Ay, hindi ganun. Hindi ganun ang ano. Hindi ka naman i-take advantage ng aso pusa. Para bang mga, ano yan, parang mga special child, no? Yung mga, like, may autism, ganun. They are innocent. And mga inosente. Oh, yung mga ganun. Ano naman, darating sa'yo. Page of Swords, courageous na person, interesado, curious na person, full of courage, at para ba may baon-baon, ano to eh, kaalaman, patuloy na nag-aaral, nagre-research, nag-accumulate ng knowledge, kasi may libro, and flexible din with a cut. Ano ang intention sa ni Page of Swords na darating sa'yo? Para makarecover na siya para makarecover na. Hindi, ikaw, para makarecover ka na sa pag-overthink. Hindi sa pag-overthink. Devil. Para makarecover ka na sa pang-atake ng devil. Para makarecover ka na sa pang-atake ng devil. Yan. Kasi inatake, devil or else, devil ba talaga na-atake? Hindi devil. Pero yun ang tingin niya na inatake ka ng devil. Yun ang tingin niya. Yun ang tingin niya na inatake ka ng devil. Pero hindi devil ang na-atake sa'yo. Ano na-atake sa'yo? Mga tao. Mga tao. Mga tao na gahaman, sakim. Mga gahaman, sakim. Ganyan kadalasan. May inggit yan. Kung ano yung kininggitan nila sa'yo, gusto nilang angkinin. Pasa ka nila. May ginagawa silang deceit yan. Natake na ng isip mo. Yung lahat na lang yan. Kasi umiiral ang kasakiman nila. So, hindi lang devil ang nangatake, no? Sa kapwa nila, sa tao, no? Kundi pati din kapwa nila tao. Kasi you know what? Ano na to ngayon eh? Nasa end of times na to eh. Kaya madaming evil. Madaming evil na tao. Ayaw ang tanggapin ng iba yan. Yun ang katotohanan. Yun ang realidad. Na madaming evil sa panahon ngayon na tao.
Kasi nasa end of times na nga to. Kasi 'di ba, madami na din nangyayari na propesya. Nasa prophecy na nasa revelation. So, yun ang mga sign na nasa end of times na to. At meron na din mga iba pang sign. Hindi lang yun. Diba? Akala ng person mo devil na nakatake sa'yo. Hindi. Mga tao yan. Iba-iba yung atake pa nga ng tao eh. May wishing, evil eye nila. And may inggitira yun, malamang. Yung nakatake sa'yo. Spell, orasyon ba? Witchcraft. Mga ganun. Lipad hangin. Diba? Mga deceitful na klase ng mga tao yung ganyan. Evil nga eh. Sinasabi inosente ang ibang tao. Yung sinungaling. Yung manipulative. yung nagmamangmangan. O yung hindi matanggap ang katotohanan, ang realidad. Yung tatanga-tangahan, yun na yung magsasabi na inosente ang ibang tao. Yun na nga nagagawa nga nila na meron na nga mga gumagawa ng mga pang-rape di ba? Oh. So, ganyan din yan, yung mga naatake sa iyo dahil sa kasakiman nila. Gusto na angkinin ko ano meron ka. Merong mga ganong tao din na iba-iba. Kumbaga, dahil sa selfish motive nila, selfish intention, selfish desire nila na may gusto sila makuha sa iyo. Like, kung anong meron ka, gusto na sa kanila. Hindi yan I think yung mga ganong tao, hindi yan sila maging outspoken na kadalasan traidor yan sila. Traidor yan. Kasi basta mga evil traidor yan sila. Hindi yan prangka guys. Na ipagsasabi nila na baka sa kapwa nila ng mga kaibigan nila, pagkwentuhan ka nila. Kasi ganyan yan sila. They're living a toxic life and parasitic lifestyle. Pag merong kaibigan yan, pag nag-away sila, dun, ibubulgar ng kaibigan niya yan. Ganon, yung mga nagawa ng tao na yun. Kung mag-away sila, kung kinuwento niya, yung mga pinagagawa niya nila sa'yo, ganon. Pero kung hindi, maaaring hindi naman nila idadaldal yan, hindi naman nila pagkukwento yan sa iba. Ganon ang mga evil kasi, ang mga traidor. Kadalasan tinatakpan pa nila yan, kadalasan sinungaling pa ngayon. Manipulative pa ngayon. Sinungaling talaga yung mga evil at mga manipulative. Hindi lang kadalasan. Hindi, sinungaling talaga. Like sa devil, di ba? Sinungaling manipulative. Ganon din yan sila. Hindi nila aaminin yan kahit aaminin mo, pasiktuin. Malabo umamin ang mga ganyan. Kasi sanay na yan sila magsinungaling. They're good at lying. Pretending, manipulating others, ganyan. See? Hindi nakaka-disappoint na ginagawa ka ng kapwa mo tao ng ganyan. You have to accept the reality na may mga ganun tao talaga. So, hindi mo kailangan ma-disappoint. Sila yun, yung masama, sila yung evil. Kung ginagawan ka nila ng mga scheme, deceit, or even witchcraft, sila din naman ang magdurusa sa impyerno. Sila din naman may hatulan, at forever pang hatol sa impyerno. O kung worse, sa abyss. Worse talaga yung sukdulan yung kasama nila sa abyss. Ganon. Kasi, ganon talaga yun.
They will pretend pa nga na inosente sila. Silang biktima. Kunwari, baliktarin ka pa naman yan. Pero ang totoo, napaka-deceitful nila, napaka-cunning nila. Ano ang feeling sa'yo ngayon ni Page of Swords na yan? Death card in reverse. Nawala yung feeling o yung naramdaman niya nasaktan siya, nakarecover siya sa yung naramdaman niya nasaktan siya. Nahirapan, nasaktan, either dyan. Ano pa ang feeling sa'yo ni Page of Swords na to ngayon na person? So, gustong-gusto niyo magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Grounded siya. Nagiging active siya, para active talaga dito. Active, oh. And naging energetic siya. Oh, ayun. And para ba makita yung excitement sa kanya and yung positivity, yung pagiging fearless niya, yung pagiging matapang niya, and courageous as well. Nakita yun sa picture, no? Na mag-take ng risk sa'yo. Ayun na yung magkakaanak kayo. Yan na yun. Tingin ko, yan na ba yung magkakaanak kayo? Page of Swords. Siya na nga. Ace of Pentacles, guys. Siya na nga. Mag-umpisa kayong mamuhay na magkasama sa isang bahay. Mag-umpisa kayong pwede mag-purchase ng house and lot at titirahan ninyo. Or else kung meron na siyang bahay, meron na siyang bahay. Meron na siyang bahay. Oh. Baka doon kayo titira sa bahay niya. Meron na daw. Doon na kayo titira niyan. Or it depends sa inyo. Anong gusto niya doon kayo titira sa bahay niya? So yes, oo. Yun ang gusto niya. Doon kayo titira sa bahay niya. Meron na siyang bahay. Ano naman ang yan ang magkakaroon kayo ng anak daw. Pero ang ganda ng place dito, guys. Para bang sa bukid, kung tawagin, bundok, para sa mabundok, sa forest. Nakaka-rejuvenate, sarap ng pakiramdam. Magandang place. Nakapagod nga lang maktit sa bundok, pero worth it pagka pumunta ka ng bundok kasi basta safe lang. Basta you're safe, di ba? Walang mga addict dyan, walang masamang loob. Ganun ba? Kasi for your safety, syempre. Worth it pumunta sa mga ganitong places, parang mga forest. Yan. Kasi ma-relax ka talaga, makakam ka. Masarap sa pakiramdam. Maliwalas. And so fulfilling. So fulfilling. Depende naman sa tao yan eh. Ano yung hilig nila. So iba-iba ng hilig ang tao. Iba-iba ng gusto sa buhay na. Ano naman iniisip ko yun ni Page of Sword. Iniisip ka ba ni Page of Sword? Page of Sword. Ay, oo. Iniisip ka na. Anong iniisip sa'yo ngayon ni Page of Sword? Ito pa rin. Queen of Wands. Na attracted siya sa'yo. Na-attract talaga siya sa'yo. Or katulad siya na, kunwari, dito sa picture, siya tong dragon. Ganon. Siya tong dragon. Yes, and then ikaw to. Na siya ang magpuprotekta sa'yo. Yan iniisip niya. Kukunin ka niya at siya ang magpuprotekta sa'yo. Diba? Nagkikare siya sa'yo, guys. Kasi tingin niya inatake ka ng devil. Hindi devil. Mga tao na gahaman, sakim.
Kadalasan mga inggitiro yan, inggitira. Pwedeng palalabasin ng mga tao na devil, demonyo, pero hindi. Kasi bakit? Ganon din yung dito sa akin. Pwede ka nalang gawa ng witchcraft. Ganon. Tao. Kusang kapwa mo. Kusang. Mismong kapwa mo tao. Palabasin nila, inatake ng ano yan, elemento, ganon. Inatake ng demonyo yan, may demonyo yan sa bahay niya. Pero ang totoo, tao lang din talaga. Nang babato sila ng spell, lalo na ngayon, madaming evil nga. Dahil na end of times na nga to, madaming evil na tao. Umiiral yung pagiging sakim, gahaman, inggit nila. Kaya gumagawa sila ng deceit at scheme. Anong ginagawa nila? Kadalasan, mapahide din guys. Batuhin ka ng spell sa picture mo, papakita ka, batuhin ka ng palipad hangin, o kaya ay kung ano pang mas scheme nila. Gawan ka ng witchcraft, para malasin ka sa buhay, sa pag-ibig, sa ano pa. Yan ang isa sa sign na nasa end of times na tayo. At nakalagay yan, nakasaad yan sa Biblia. Yung mga signs na yan. Kahit sa akin dito, mga tao lang din na mga gahaman ang naano sa akin. Na gusto nilang angkinin yung kung ano nakita nila na basta umiiral yung pagiging gahaman, inggit. That's why i-share ko yun sa inyo na ganun, may mga ganun tao. Hindi yan sa pambibintang kasi yan ay totoo na nangyayari. Hindi lang sa akin, kundi I think madaming tao ang ginagawa ng mga scheme and deceit. Madami ba? Madaming tao ang ginagawa ng scheme and deceit ng kapwa nila mismo tao. Lalo na kung may kinainggitan sila sa'yo. O na-insecure sila sa'yo. O nainis man, o nagalit. Darasan, yun sa'yo naman ay umiiral yung pagiging gahaman ng mga tao na yan. Ayan. Sa akin nga pag mahina yung depensa ko magulat na lang ako pag umaga, pag gising ko. Taka na lang ako. Bakit parang sama na ng loob sa Diyos. Parang gano'n, parang bigla na lang nag-iba yung mood ko. Ibig sabihin, ano yung ginagawa nila ng angels? Binabato yung picture ko ng orasyon. Binabato nila ng orasyon daw. Isa yan sa scheme nila. Para mawala ng faith, para magalit sa Diyos, para pagka malayo yung loob mo sa Diyos, pagka walan ka ng faith, ay madali ka nalang atakihin, o kaya ay sira ka sa Diyos. Parang ganun ba? O kaya ay yun ang kanilang purpose kung bakit yun ang pang-atake nila. O kaya ay parang negative, naging pessimistic. Yun ang experience ko. Naging negative or pessimistic yung yung thoughts ko, ganon. Pagising ko sa umaga, parang iba yung mood ko. Yun pala binabato nila ng spell. Yung picture ko, yun. Taka na lang, kagabi okay naman yung but pessimistic yung isipan ko nataka na lang ako guys. Yun ang ginagawa ng iba. Kasi minsan nagpapalit-palit ako ng baon ko. Kasi ewan ko ba. Kasi parang hindi ako hiyang minsan. Minsan agresibo ako dahil sa baon ko. Kaya napapalit-palit din ako. Ganun. Pero let's proceed na lang. Ikwento ko sa inyo so that may alam kayo kung hindi pa kayo aware sa iba dyan. Sa mga ginagawang deceit and scheme ng iba. So ayan. Yung akala mo ay kaibigan, akala mo ay
mapagkatiwalaan. Akala mo inosente. Sus, yun pala kay demonyo pala, no? Ang pagkatao. Traidor pala. Nako. So, ayan. Lalo yung mga psychopath. Wala yan silang empathy. Callous. Manipulative pa. Basta, alam niyo yung psychopath. Mga ano yun sila. Yan ang pure evil din talaga. Psychopaths. Mga sinungaling yan sila. Mahilig magsinungaling. Manipulative. Yan. Ganun. At wala nga empathy. Kahit sa animal siya, wala yung empathy guys. Basta sa psychopath. Basta may mga o kahit sociopath, parang siguro konti lang empathy ng sociopath. Parang wala. Halos wala din. Lalo yung psychopath. Meron naman kahit pa paano yung sociopath. Pero psychopath, wala talaga yan silang empathy. Natutuwa pa siya na mangharm. Gagawa ng skin deceit, evil sa iba. Hindi yan sila nakaramdam ng awa. Yung mga psychopath. Oo. Kaya may evil talaga sa mundo ito. Lalo sa panahon ngayon. Yan. So, yan ay para ma-aware lang kayo. Awareness lang yun sa inyo. Na kung ano yung realidad. No? Kung ano yung nangyayari. Kasi iba, hindi aware pa. Dahil hindi pa nila na-experience. So, hindi nila nakikita. No? Hindi nila nasisense. Or siguro ay mahina pa ang intuition. Mga ganun ba. Kaya hindi pa nila alam. No? Hindi sila ganong aware. Masyadong inosente pa sa realidad ng buhay dito sa mundong to. Ano yung possible na lang, no? Kasi hindi pa niya nagawa eh. Possible na next move ni Page of Swords towards you. Asawahin ka? Oh, asawahin ka. Possible next move niya. Asawahin ka para maprotektahan ka pag magkasama na kayong dalawa. And then, ano pa ang possible next move? Kasi parang Queen of Pentacles ito. Para maging komportable ka, secured, safe, protected, grounded, stable. Or this person will make sure na stable ka, secured, protected, grounded, komportable ka. Ano pa ang possible na next move ni Page of Swords towards you? Yung hindi siya maging emotional. Hindi siya maging mahina emotionally. Bakit? Para strong siya. Para hindi siya natatangay ng emosyon niya. Hindi siya namamanipula. Ganon yun. Ano ang gusto sabihin sa'yo ni Page of Swords? Gusto niya magkaroon ng new beginning, new cycle sa inyong dalawa. At ano pa gusto sabihin sa'yo ni Page of Swords na yan? O nice eh, parating. Four of Swords. Gusto niya maging payapa na yung isipan mo, matahimik na yung isipan mo, at makatulog ka ng mahimbing. Yun na nga. Dahil nasasaktan siya na may mga na-atake sa'yo. Tama, nasasaktan siya na may mga na-atake sa'yo. Talagang nagkikare siya sa'yo guys, si Page of Swords na yan. Yan. Ano yung
Pangarap ni Page of Swords para sa inyong dalawa. Pangarap niyo. Yung magkasama kayong dalawa, parang itong Leon at itong babae, na strong yung bonding niyo, na close kayo sa isa't isa, matibay ang samahan ninyo, you can trust each other, ganon, yung mapagkatiwala niyo isa't isa, at magkaroon na ninyo beginning, no, sa inyong dalawa. And upright ba itong Temperance? Ay, nako, in reverse. At yung magkaroon ng movement, hindi na matenga. O maybe, yan ang gusto nyo mangyari sa inyo, yung Temperance na yan, in reverse. Ay, hindi. Yan ang gusto nyo mangyari sa gumagawa ng scheme sa'yo. Yan ang gusto nyo mangyari sa gumagawa ng scheme sa'yo. Ang out-balance. Ang maging kabado. Yung hindi ma-relax. Yung hindi kampante. Hindi kalmado. Yung maging defensive. Yung ma-intimidate. Ma-intimidate. Oh, ano pa? Ang gustong-gustong iparating sa ni Page of Swords yan. Kapit tanong ko man. Pupuntahan ka niya. Kasi alam niya naka-restrict ka. Hindi. Kasi may gumagawa ng deceit sa'yo. Kasi may gumagawa ng deceit daw sa'yo. Nang problema siya. May gumagawa ng deceit sa'yo. Pupuntahan ka niya. Tapos yung puntahan ka. Oh. Grounded and black and red, no? And pupuntahan ka niya para protektahan yan. Protektahan. Yes, para protektahan ka niya. So, ayan, eto na lamang. Ay, madami mo na-attract sa'yo. Baka ayaw mo sa kanya eh. Madami. Pero para bang feeling na abandon sila, ganon. Siguro hindi mo pinapansin. O ayaw mo sa kanila.